through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis, na nagtatanggol at nagtuturo ng katotohanan. Nagtutuwid naman ng lahat ng kamalian at kasinungalingan. Kahapon ay atin pong ipinagdiwang ang tinatawag po nating Linggo ng Pagkabuhay o Resurrection Sunday. Kaya ito pong ating tema, ang pag-uusapan natin ngayon, ang kahalagahan po ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkabuhay po muli ng Panginoong Hesus ang sentro ng Kristiyanong pananampalataya. Ipinapahayag ng salita ng Diyos ng Panginoong Hesus ay bumangon mula sa mga patay o sa kanyang kamatayan pagkatapos ng 3 araw ng kanyang kamatayan. Kaya ang tanong ay ano ang pagiging unique o pagkakaiba ng pananampalatayang Kristyanismo sa ibang religion. Ang kadailanan po o ang kaibaan ay sapagkat ang founder nito walang iba kundi ang Panginoong Hesus ay namatay, ngunit nabuhay po ng 3 araw. At ito pong ating mababasa mula sa Banal na Kasulatan. Lucas 24:1-8, sa unang araw ng isang linggo, maagang maaga pa sila ay pumunta sa libingan. Dala nila ang mga pabango at mga pamahid na inihanda nila at ng ilan pang mga babae. Ngunit nasumpungan nila ang bato na naigulong na mula sa libingan. Nang sila ay pumasok, hindi nila nakita ang katawan ni Jesus. At nangyari na naguluhan sila patungkol dito. At narito, 2 lalaki ng kasuotan ay nagniningning ang tumayo sa tabi nila. Sila ay napuno ng takot at iniyuko nila ang kanilang mga ulo sa lupa. Sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ninyo hinahanap sa mga patay ang buhay? Wala siya rito, ngunit siya'y bumangon na. Alalahanin ninyo kung paano niya sinabi sa inyo nang siya ay nasa Galilea pa. Sinabi niya, kinakailangan ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng makasalanang tao. Kinakailangan maipako siya sa krus at sa 3 araw siya ay babangon. At naalala nila ang kaniyang mga salita. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus mismo nagsabing siya bubuhay o mabubuhay, babangon mula sa mga patay. Kaya ang mga kapatiran ng mga unang mananampalataya, lalo na po yung grupo ni Maria Magdalena, ay naalala yung salita ng ating Panginoon. Anong halaga ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus ay garantiya ng kaligtasan ng mga sumasampalataya. Sa Roma, Kapitulo 8 o Kapitulo 10, talatang 9 hanggang 10, ay ganito po ang ating mababasa. At ito po ang sinasabi. Ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at sasampalatayanan mo
Sasampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay sa maguli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso, ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging matuwid. Sa pamamagitan ng bibig, ikaw ay nagpapahayag patungo sa kaligtasan. Tunay po na tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngunit ang biyayang iyon ay nakapundasyon sa pundasyon ng pagkapanginoong Hesus at ng kanyang pagkabuhay na maguli. So yung grace founded on the Lordship and Resurrection of Jesus. Kaya kung walang Lordship, walang Resurrection, wala rin pong grace. So mahalaga na maunawaan natin ano yung grace. Ito yung unmerited favor na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap, yet tinanggap natin. Alin yon? Na ang Panginoong Hesus ang nagsakripisyo para sa atin now that we are about to judge and we are about to die. Ngunit ang Panginoong Hesus ang siyang namatay para sa atin. Ngayon, ano yung mga reliyon na hindi naniniwala na si Jesus ay nabuhay sa mga patay? Una-unang Islam. Sa kanilang pananampalatayang Muslim, si Jesus ay si Isa. At tandaan natin, si Jesus at si Jesus, magkaiba po sila. Kaya lang gusto ko maunawa natin, yung Jesus nila, si Isa, ay kinikilala lang nila na propeta. Hindi na ipako sa krus, kaya hindi po siya namatay sa krus, iniangat lang sa langit. At dahil sa inangat lang sa langit, therefore, ang mga Muslim, naniniwala na walang resurrection na kagaya na ipinapahayag ng banal na kasulatan. Pangalawa, ang Judaismo. Ang Judaismo ay hindi tinikilala na si Jesus ang ipinangako ng Diyos na Mesaya. Hindi ito sentro ng kanilang pananampalataya. Ang Judaism, ang sentro ng kanilang faith ay ang Mosaic Covenant o ang Mosaic Law. Pero si Jesus, hindi po si Jesus sapagkat rejected po nila si Jesus as the Messiah. Kaya hindi po sila naniniwala na si Jesus ay nag-resurrect kasi hindi po nila bahagi ng pananampalataya ang Panginoong Jesucristo. Ang Budismo naman, ang focus ay pagkakakilala o pagkaalam sa kaliwanagan. Hindi ito tumuturo o nagtuturo ng mga bagay patungkol sa Diyos na malilika. Kaya ang pagkakabuhay na maguli ay hindi po bahagi ng kanilang pangangaral. Pangapat po ay Hinduismo. Ang Hinduismo, kinikilala si Jesus na isang tagapagturong religious o religion o religious teacher. Ang resurrection ay hindi po part ng kanilang religious belief. Malapa, ang kanilang paniniwala ay hindi po resurrection kundi reincarnation. Pero sa ating mga Kristiyano, naniniwala tayo ng resurrection at ng tinatawag na regeneration. Hindi po tayo naniniwala ng reincarnation. Pero ang Budismo, naniniwala po ng reincarnation. Panglima, yung mga secular o mga hindi religious group, gaya ng mga ateista o yung mga agnostiko, tinitingnan nila na ang resurrection ay bahagi ng relihiyosong pananampalataya. Hindi po ito sa kanila historical fact. Pero sa atin po, historical fact ito ng Panginoong Hesus ay totoong namatay at totoong nabuhay. So ang tanong, bakit si Jesus nag-resurrect? Nag-resurrect po ang Panginoong Hesus. Una-una, idiniklara niya ito eh. Sabi niya sa Matthew 28 verse 6 at John 2:18 to 22, sabi ng mga anghel sa mga kababaihan, wala siya rito. Sapagkat nabuhay siya ayon sa sinabi niya. Idineklara ng Panginoong Hesus na siya'y muling mabubuhay. Kaya sabi ng mga anghel, hali kayo, tingnan ninyo ang dakong pinagigaan sa Panginoon. Sumagot nga ang mga ngudyo at sinabi sa kanya, anong tanda ang maipapakita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay nito? Sa John chapter 2, verse 18 to 22, ay ito pong sagot ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, gibain ninyo ang banal na dakong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi nga ng mga ngudyo, 46
na taon ang pagtatayo ng banal na dakong ito at itatayo mo lang sa 3 araw. Ngunit ang banal na dako na kanyang tinutukoy ay ang kanyang katawan. Kaya nga po, ang Panginoong Hesus ay muling bumangon sa kamatayan. Verse 22, nang ibangon nga siya mula sa mga patay ay naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito sa kanila. Sumampalataya sila sa kasulatan at sa salita sa sinabi ni Jesus. Maliwanag unang-una, bakit siya nag-resurrect? Natural, hindi po sinungaling ang ating Panginoong Hesus. Sinabi niya, patayin niyo ako, ako'y muling mabubuhay. Pangalawa, kung si Jesus, ang Panginoong Hesus ay hindi po nabuhay na maguli, ibig sabihin ang ating pananampalataya, walang kwenta o walang kabuluhan. 1 Corinthians 15:13-19, kung wala ng pagkabuhay muli sa mga patay, kahit na si Kristo ay hindi ibinangon. Ani Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kung si Kristo hindi na ibangon ang aming pagpapaayag, ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Kami rin naman ay masusumpong ang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat nagpapatotoo kami patungkol sa Diyos na ibinangon niya si Kristo. Hindi na sana niya ibinangon si Kristo kung hindi lang ibabangon ang mga patay. Mga kapatid, ito pong 1 Corinthians chapter 15 ay ang pag-asa po ng mga Kristiyano, ang pagkabuhay na maguli. At dito binanggit na Apostol Pablo na unang nabuhay na maguli ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ito ay sapagkat kung hindi ibabangon ng patay, maging si Kristo ay hindi nagbangon. Mga kapatid, malinaw, si Kristo ang panganay na bumangon at ang susunod na babangon ay yung mga nangamatay na nakay Kristo. Kung si Kristo hindi nagbangon, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa. So ibig sabihin, kung ang Panginoon hindi nag-resurrect, hindi po totally nabayaran tayo sa ating mga kasalanan. At kung hindi tayo nabayaran sa ating kasalanan, tayo po ay diretso pa rin sa kapahamakan o sa apoy ng impyerno. At ang destiny po natin ay impyerno, pero mga kapatid, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang destiny na po natin ay heaven. Bakit? Kasi nabuhay siyang maguli. Alam niyo po ang pinagkaiba sa lahat ng mga religious leader o mga mangangaral, ang Panginoong Hesus po lamang ang nag-resurrect on the 3rd day. Sila Muhammad, nangaral, nabuhay, nangaral, namatay, hanggang ngayon ay patay pa rin. Si Buddha, nangaral, nabuhay, nangaral, namatay, hanggang ngayon patay pa rin. Sino pa? Si Confucius, ano pa? Nabuhay, nangaral, namatay, hanggang ngayon patay pa rin. At maging ang founder po ng tinatawag nating Hinduism teachings. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus lang ang nabuhay na maguli. Dahil dito, ang laki po ng ating pag-asa. Kaya kung magkaganito, sila na mga namatay kay Kristo ay napahama. Kaya kung ang Panginoong Hesus hindi namatay, ano nangyari sa mga namatay na nasa Panginoon? Ang sabi po ay nangapahamak na. Sapagkat kung sa buhay na lamang nito tayo umaasa kay Kristo, tayo na higit nakahabag-abag sa lahat ng mga tao. Mga kapatid, kung ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi totoo at ang pagkabuhay na maguli ay hindi totoo at wala naman po palang kapahamakan pagkatapos ng buhay, abay ang akin pong suggestion ay magpakaligaya na tayo sa buhay. Gawin na natin ang lahat ng gusto natin, ikaliligaya natin. Total, wala naman palang impyerno, wala namang kapahamakan. At kung sasabihin natin na wala namang impyerno, walang kapahamakan, hindi rin naman po tayo lugi. Sapagkat tandaan natin ang kabutihan ng mabuting gawa, nag-aanyaya ng pagpapala. Pangatlo, sapagkat ang Panginoong Hesus ay hindi po nag-commit ng kasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit ang Panginoong Hesus ay namatay? Ay sapagkat yung ating pong kasalanan, inilagay sa kanyang katawan. Kaya ang namatay at pinatay ay yung kanyang lupang
katawan. Actually, hindi naman po lupa, I'm sorry. Hindi po lupang katawan. Sapagkat ang katawan ng ating Panginoon ay ang salita na naging katawan na naging tao. Samantalang tayo po, galing sa alabok, babalik sa alabok. Ang Panginoong Hesus, wala pong ginagawang kasalanan, kaya hindi po siya pwedeng manatiling patay. Sapagkat ang hawak lang po ng kamatayan ay yung mga taong may pagkakasala. Ayon sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang kaloob na bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon, sapagkat nasa Panginoong Jesus po ang eternal life na ipinagkakaloob mula sa source nito sa ating Diyos na ating Ama. Dahil ang Panginoong Jesus hindi nagkasala, nilagay sa kanyang katawang kasalanan, kaya siya po ay namatay. But when you look at Jesus, He is deathless because He is sinless. Kaya po tayo ay mamamatay sapagkat tayo po ay mayroong kasalanan. Ang Panginoong Jesus kaya lang namatay ay dahil ang ating kasalanan inilagay sa kanyang katawan. At dahil dito namatay po siya, at nung siya namatay, pumunta po siya sa kalagayan ng mga nangamatay. Yung tinatawag natin sa daigdig ng mga patay. But Jesus, on the third day, He resurrected. Hindi po siya pwedeng hawakan ng kamatayan. Kasi nga po ay siya ang source of life. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but through me. Kaya maliwanag ng Panginoong Jesus po ay nag-resurrect on the third day kasi hindi po siya pwedeng hawakan ng kamatayan. At pangalawa na siyang una, hindi po siya nagkasala, kaya siya po ay deathless. Ano naman ang relevance nito sa ating mga mananampalataya o sa ating mga Kristiyano? Una, ito ay proof na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang resurrection o pagkabuhay na muli ang sentro ng pananampalatayang Kristyanismo. Ang kanyang pagkabuhay na muli ay nagpapatunay na higit pa siya sa propeta o higit pa siya na tagapagturo o guro. Roma 1:3-4, ito'y patungkol sa kanyang anak na mula sa lahi ni David ayon sa laman. So maliwanag ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang linyage galing po siya sa lahi ni David. At itinalaga siya na anak ng Diyos, Son of God. At sa pamamagitan ng parang ayon sa Espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng paghabuhay na muli mula sa mga patay. Siya ay si Kristo na ating Panginoon. Ano ang proof that Jesus is the Son of God? Mga kapatid, when you say Son of God, it simply means is co-substance and co-essential, kagaya ng Ama. Ang Ama ay God, so ang Anak ay God. Kaya ang kanyang pagkabuhay na muli ay proof na siya po ay Son of God, He is equal to God. So mga kapatid, paalala ko po, hindi lamang po siya propeta, hindi lang siya guro. Inaamin po natin, siya po ay propeta, siya ay guro, siya apostol ng ating pananampalataya, at siya po ay higit sa lahat ay anak ng Diyos. So hindi po siya ordinaryong tao lang. Siya ay Diyos na nagsa kalagayan o katawang tao. Pangalawa, ito po ay tagumpay natin laban sa kamatayan. Ano nga ba ang kaibahan ng pananampalatayang Kristyanismo sa ibang religion? Di yung pong pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat yung ating founder, ang Panginoong Hesus, nag-resurrect on the third day, makakaasa po tayo na tayo rin po ay magre-resurrect. Of all the religious leader na sinilang, nangaral at namatay, ang Panginoong Hesus lang po ang wala na sa libingan. So yung mga nangaral po na nabuhay, ang kanila pong mga buto, nandito pa rin po sa lupa. Ang Panginoong Hesus, siya lang po ang wala sa libingan. Kaya ang isa po sa proof ng Panginoong Hesus ay nag-resurrect, wala na po yung kanyang katawan, wala na po yung kanyang buto. Wala na rin po ang kanyang katawan na hindi nabulok sapagkat bumangon po itong resurrected sa libingan. At ito po yung nagpapatunay na ang Panginoong Hesus po ay buhay, namatay, muling nabuhay, at nananatiling buhay. Ang kanyang katawan, wala na po sa libingan. Kasi linggo ng umaga, ang Panginoong Hesus po ay
bumangon mula sa kamatayan ayon sa Mateo 28:1-6. Sa pagtatapos ng Sabat, magbubukang liwayway na sa unang araw ng linggo, meaning Sunday. Si Maria na taga Magdala at ang isang Maria ay dumating upang tingnan ng libingan. Narito, nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat isang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit. Pumunta siya sa libingan at ginulang ang bato papalayo sa bukana ng libingan at umupo. Ang anyo niya ay parang kidlat. Ang damit niya ay kasing puti ng niebe, referring to the angel. Dahil sa takot sa anghel, ang mga bantay ay nanginig at naging parang mga patay. Another proof po ng Panginoong Hesus ay nag-resurrect from the dead ay yung mga sundalo o yung kawal Romano na bantay. So sumagot ang anghel sa mga babae na sinasabi, huwag kayong matakot sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat nabuhay na siya ayon sa sinabi niya. Halika kayo, tingnan ninyo ang dakong pinagigaan sa ating Panginoon. Wala po siya sa kanyang libingan. Ano ba ang paalala ng kanyang resurrection? Ang proof ng eternal life. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Yung life na binabanggit po doon ay Zoe life, eternal life. Kaya sino man na kay Kristo Jesus, may eternal life. Ang nananampalataya, right on the spot, hindi po pangako, ay meron ng eternal life. Ito po'y reality na yung eternal life na ito ang siyang dahilan kaya tayo ibabangon mula sa mga patay. Ang Panginoong Jesus po ay dalawa yung kalikasan. Siya po ay divine at siya po ay human. God and human. At yung kanyang divine nature, hindi po pwedeng manatili sa libingan. At pangalawa, kasi hindi rin po siya nagkasala, bagaman siya ay nasa kalagayang physical na tao, hindi rin po siya pwedeng manatili sa kamatayan. Tayo, nasa kalagayang katawang physical, pero darating ang panahon, dahil may eternal life tayo, sa ating kamatayan, sa resurrection day, tayo pong lahat ay sabay-sabay na babangon. John 6:47, katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, right on the spot, that you believe now, ang mga nananampalataya ay may buhay na walang hanggan, nananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi po ito isang pangako. Ito po ay pangako ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sino nagsugo? Ang Ama. Siya hindi nahahatulan, kundi lumipat na siya o lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Mga kapatid, mahalaga na sa oras na ito ay meron kang tiyak na eternal life. Kasi kung may religion ka, naniniwala ka namang eternal life, pangako lang, o kaya kung magpapakabait ka pa, dadagdag ng mabuting gawa. Mga kapatid, kung wala kang eternal life, wala kang Zoe life, may pinakaloob ng Diyos, wala po tayong resurrection. Kaya mahalaga na pag tayo po'y namatay, na sa atin ang Zoe life, at ito'y mananahan sa atin by the indwelling presence of the Holy Spirit in us. Pangapat, ito pong pundasyon ng ating pananampalataya. Ano mang building na walang pundasyon ay sigurado pong magko-collapse. Ano po? So paalala natin na ang building dapat may magandang pundasyon. Mas mataas ang building, mas malalim ang pundasyon. At mas malalim at may pundasyon, kahit po anong yanig ng lindol o hampas ng bagyo, hindi po ito babagsak o magko-collapse. So ang pundasyon ng Kristiyanong pananampalataya ay ang resurrection ng ating Panginoong Hesus o ang kanyang resurrection. Ang Kristo ay napatunayan na mula pa ng unang siglo hanggang sa kasaysayan ng mga nagsipagsakripisyo o naging martir sa Panginoon. Sapagkat ito pong ating panininiwalaan o ang Ebanghelyo
ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga unang mananampalataya ng panahon ng Roman Empire ay namatay, napugutan ng ulo, sinunog ng buhay sa garden ni Emperor Nero, binuhusan ng langis at saka sinunog, at habang sumisigaw doon sa garden, hindi po nila itinatwa ang kanilang pananampalataya. Gayon din po yung mga nilapat kinain ng mga babangis na hayop, kasama ng mga bata at mga sanggol na kinain. Hindi po sila bumitaw sa pananampalataya, sukdulan ang kanilang buhay ay kanila pong ipagkaloob o mabuhay. Sa unang Korinto 15, 1-3, ito po yung ating pinaniniwalang ebanghelyo. Mga kapatid, ipinapaalam ko sa inyo ang ebanghelyo ni pinangangarap ko sa inyo na inyo ring tinanggap at inyo ring pinaninindigan. Sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Mga kapatid, wala pong susi ng kaligtasan kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Na kapag nangahawakan kayo matatag sa salitang ipinangaral ko, ani Apostol Pablo, maliban na lang kung kayo sumasampalataya ng walang kabuluhan. Pero yung kayo nananampalataya sa ebanghelyo na pinangaral ni Apostol Pablo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ay tayo po ay may kaligtasan. Ito ay sapagkat ibinigay ko na nga sa inyo, talatang 3, nang una pa man lang ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Mga kapatid, mayroon po tayong tinatawag na substitution. Mahalaga po ang substitution lalo na sa larong basketball. Sapagkat sa basketball, pag pagod na player na injured na, kailangan siyang i-substitute. Tayo pong lahat ay injured. Tayo pong lahat ay hindi na makakatungo at makakapasok sa kaharian ng Diyos because no one is righteous. And no one is seeking God and no one is qualified to die to enter heaven. Itong dahilan bakit ang Panginoong Hesus, Diyos ay nagkatawang tao para doon sa kanyang kalagayang katawang tao, hatulan ng ating mga kasalanan, siya'y naparusahan, hindi po siya ang dapat parusahan, kundi tayo. Sa kanyang kamatayan, binayaran po niya ating kasalanan. Ang kanya pong pagkabuhay na maguli, ang resibo, ang resulta ng kanya pong pagbabayad para sa ating kasalanan. Kaya maliwanag po mga kapatid, ang resibo ng ating kaligtasan ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ito po'y mensahe ng pag-asa at ng panibagong buhay. Dito sa mundo, nabubuhay po tayo sa ating soul life or suke life. At tayo implanted, binigyan ni Lord ng soul life, kaya tayo nakakalakad at nabubuhay na tulad sa buhay ng isang Kristiyano at buhay na katulad ng sa Panginoong Hesus. Zoe life na mayroon tayo, okay, resurrect. So yung resurrection ng ating Panginoong Hesus ay patunay na tayo po'y napatawad na sa ating mga kasalanan. Ulitin ko po, wala nang kapangyarihan ang kasalanan at authority, ang sin at ang power ng sin sa mga mananampalataya. Kagaya ng sabi ko kanina, uulitin ko, ang pagkabuhay na muli o maguli ng ating Panginoong Hesus ay resibo o patunay ng ating redemption o pagkatubos o pagkakapatawad ng ating mga kasalanan. 1 Corinthians 15:54 at 56, kapag ang may kabulukan ay maging walang kabulukan at ang may kamatayan ay maging walang kamatayan. Matutupad ang salitang isinulat, ang kamatayan ay nilamon na sa tagumpay. Kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Hades, nasaan ang iyong tagumpay? Ngayon, ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. At ang lahat ng kasalanan ay ang kautusan. Tinubos na po tayo sa lahat ng utos o ng kautusan. Kaya wala na po tayo para sa lugar na i-penalize because we have been redeemed from the curse of the law. At dahil po dito, lalo na tayong mga hentil, tayo po'y tunubos sa ating mga kasalanan, wala na po ang tibo nito para sa atin. Ibig sabihin, kung yung isda na hito, may tibo, o yung kanduli,
Pag hinawakan mo at natinik ka, naku, nakakalagnat po yun. At pwede rin pag na-infection ay maging dulot ng kamatayan sapagkat naalala ko po, no, kay bata pa, nanghuli ako ng hito. Naku, natibo po yung aking kamay. Nilagnat po ako at namaga yung sugat sa aking palad at nilagnat po ako ng ilang araw. So patunay ako ay naapektuhan ng tibo. Pero mga kapatid, kasalanan, hindi na po tayo maapektuhan. Sapagkat dahil kay Kristo na namatay, tayo rin po ay namatay na kay Kristo. Galatians 2:20, we've been crucified with Christ, yet nevertheless I no longer live by myself, but it is Christ who lives in me. Kasi sabi nga po ay namatay na tayo kasama ni Kristo. Paano mo papatayin yung taong patay na? Eh patay na. Kaya dahil sa tayo patay na sa kasalanan, hindi na po tayo tatablan pa ng kapangyarihan nito at ng bunga nito ang mapahamak sa apoy ng impyerno. Dahil tayo patay na at nabubuhay na po tayo para kay Kristo. Panganim, ito po ay patunay na ating pong kasalanan ay bayad na. Ang resurrection ang pruweba o resibo ng ating pagkatubos. So death has no power to hold our lives both in this present life and eternity. Baka naman tanungin niyo ako, hindi na po kayo nagkakasala. Yung aaminin mo at sasabihin mo hindi ka na nagkakasala, kasinungalingan po yun sapagkat sabi ng 1 Juan 1:7, ang sino man nagsasabing hindi na nagkakasala ay sinungaling. Kaya verse 9, ang sino man nagkakasala, whether intentional or unintentional, pero ako po'y naniniwala na maaaring kayo magkasala kasi nalaglag ka lang, pero meron tayong Panginoong Hesus na naglilinis sa atin at tumaharap sa ating Diyos Ama sa kalangitan as an advocator. And if we confess with our mouth at our sins, God is righteous that He will cleanse us and forgive us on all of our sins. Roma 8:1, ito po nakalagay. Ngayon nga ay wala nang kahatulan sa kanila na na kay Kristo Jesus. Kaya ang tanong, na kanino ka ba? Nasa kautusan? Nasa mabuting gawa? O na kay Kristo Jesus? Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, wala ka na sa ilalim ng kahatulan. Sila, ito para patunay na ikaw ay wala na sa kahatulan, lumalakad na hindi ayon sa makalamang kalikasan, kundi ayon sa Espiritu. At ang buhay ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kabutihan, kabaitan, katapatan, pagpapahinuhod o self-control, at sa mga iba pa, ang mga ito ay bunga ng Espiritu at dahil dito po ang atin ng kalikasan. Wala ng ating lumang pagkatao. If anyone is in Christ, he is a new creation. That's why we are no longer under judgment. So mga kapatid, paano ka nawala sa ilalim ng kautusan kung ikaw ay na kay Kristo o wala na rin sa kahatulan? Bilang pagwawakas, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus ang assurance o katiyakan ng ating pong buhay or buhay next life or life after death or life after life. Kasi ang buhay po natin dito hindi naman po pang matagalan. Isang araw tayo po'y magkakasakit. Isang araw tayo po'y mamamatay at iiwan natin ang buhay sa mundong ibabaw. So pagka tayo po'y namatay dito sa physical world, ang ating pupuntahan ay spirit world. Kung ikaw ay na kay Christ, wala ka sa ilalim ng judgment, ay natural. Kung nasan si Kristo, ay doon po tayo pupunta. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, maraming silid sa bahay ng aking Ama. Ako'y mauna sa inyo at ipaghanda ko kayo ng matitiran. At kung handa na, sabi ng Panginoong Hesus, babalik ako. At kung saan ako nandoon, ay doon din kayo tatahan. Ngayon, kung di po tayo makapag-antay at dumating ang time, di pa po dumarating ang Panginoong Hesus at tayo po'y namatay. In John chapter 14, verse 1 and 2, maliwanag po mga kapatid, may tiyahanan na nag-aantay sa atin sa piling ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus na walang kasalanan, naging kasalanan para sa atin upang bigyan tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang resurrection ay guaranteed.
na tayo nga ay mayroong eternal life. Kaya isang araw, darating ang time, iiwan natin ang mundong ito. Pipikit po tayo lahat. Kahit sino man dito ang gusto mabuhay magpakailanman, hindi po tayo pwedeng magpakailanman. Kaya yung ating katawang ito na galing sa lupa, babalik sa lupa. Pero maganda isang araw pag nag-resurrect po tayo, glorified body by the power of the Spirit of God. It's because you have eternal life inside you, dwelling in you. Sa kung kayo po may eternal life, hindi po ito pangako na pag namatay ka, saka mo lang matatanggap. Meron ka na po nito, for by grace you are saved. Sa biyaya, kayo'y naligtas. Ligtas na through faith, dahil sa pananampalataya, pero hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi ito po ay sa kabutihan at biyaya ng ating Panginoong Hesus. But verse 10, Ephesians chapter 2, verse 10, yun namang bagong buhay natin ay lalakad sa lakad ng mabubuting gawa. Bilang bunga ng kaligtasan, ang bunga po natin ay mabubuting gawa, pruweba at katiyakan ng ating kaligtasan. So yung mabuting gawa, hindi po para tayo bigyan ng katiyakan ng kaligtasan, kundi pruweba o patunay na tayo ay may kaligtasan. So kaya mga kapatid, ano pong hinahantay natin? Yung darating na susunod na buhay, walang iba po, kundi ang buhay na walang hanggan, na matatagpuan po natin walang iba sa Panginoong Hesus na pinatunayan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you all po. God bless you all. Okay, Bro Rasha, okay na ako. Hello. Okay lang. Okay, fix ko muna yung... Okay mga kapatid, so shoutout muna sa ating nasa live. At please pwede kayong magtanong mga kapatid at babasahin natin. Okay, so shoutout muna dito kay Lian Garon, kay Julieta Cabrera, shoutout din kay Robbie Reyes. A question dito, what if, sabi niya, what if hindi na nag-resurrect si Jesus, mabubulok kaya ang kanyang katawan sa lupa? Oh yes, kasi yung kasalanan natin, inilagay yung ating kasalanan sa kanyang katawan. The reason kaya siya tinablan ng pako, the reason kaya siya namatay. So kung si Jesus ay hindi nag-resurrect, bumubulok yun. Kasi yung ating kasalanan ay pinataw sa kanyang katawan. Kaya tiyak, kung hindi siya nag-resurrect, bulok yun. But we thank God kasi kaya hindi na bulok kasi nag-resurrect siya. Kasi ang third day, ang simula ng decomposition ng tinatawag natin o yung simula ng pagkabulok ng lupang katawan pag ang tao ay namatay. So 100% Bro Rasha, sagot natin ay mabubulok kung hindi siya nag-resurrect. Okay, question dito kay Ryan Santos. Paano po yung mga naniniwala kay Kristo pero hindi po sumusunod sa nakasulat sa Biblia? Pag tinanggap mo kasi ang Panginoong Hesus, sabi ng Roma 10:9 and 10, you confess Jesus is Lord and you believe on His resurrection. Sa confession pa lang na siya ay Lord, hindi ka lang nananampalataya, kundi ikaw din ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Remember, sabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter, I think 17:21 o 7:21, sabi ng mga tao, Lord, Lord, kami po'y gumawa ng himala, nagpagaling na may sakit, nagpalayas ng demonyo. And Jesus said, I never knew you. Ito yung mga tao na kumikilala na si Jesus ay Panginoon, pero hanggang sa labi lang, pero hindi naman lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung mga hindi sumusunod sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesus, questionable yung kanilang kaligtasan. Kasi ang katiyakan ng kaligtasan ay yung bagong buhay.
2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. So hindi ka lamang dapat nananampalataya, ikaw ay nakay Kristo, at ang nakay Kristo ang babangon mula sa mga patay, at yung nakay Kristo, yung lumalakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya ang kasagutan natin, kung hindi sumusunod sa Lordship ng ating Panginoong Hesus, they only receive Jesus as Savior, hindi ito kumpleto. Kalahati lang kanilang tinanggap. Ang kumpleto, Jesus is Lord and Jesus is Savior. Itong ating kasagutan, Bro Rasha. Okay, question dito galing kay shoutout muna kay Teodora Dolesco, kay Alma Sakdalan, pinagpalang gabi po sa lahat, sabi niya, kay Estita Colate, shoutout din kay Erlinda Fernando, dito kay Emelda Ukada, good evening po Bishop Ray and Bro Rasha, ayan. Dito kay Michilada, Bishop, naniniwala ka ba ng eternal security? Oo, kasi yung eternal life, yun ang nag-secure sa atin ng eternal security. Kaya kung wala kang eternal life at namatay ka, suke life ang meron ka, wala kang eternal security. Dahil ang eternal security ay yung pagkakaroon ng eternal life. Now, ang pagkakaroon ng eternal life, sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin, may buhay na walang hanggan. At hindi lang ka sumasampalataya, kundi nabubuhay ka sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan. Kaya kung tinatanong mong naniniwala ba ako sa eternal security, kapatid, 100% because I have eternal life. So yun ating katugunan, Bro Rasha. Okay, Joseph Melatar, sabi niya, ano po ang proof ng resurrection? Maraming proof ng resurrection. Number 1, yung Word of God, ang Bible. Number 2, yung empty tomb. Number 3, yung kanyang mga apostles at saka yung mga kababaihan. Number 5, yung mga, number 4, yung 500 na naka-witness ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kasi ang Panginoong Hesus, after na mag-resurrect third day, hindi naman kaagad-agad umakyat, sabi rito, third day nag-resurrect, umakyat sa langit, afterward bumalik, and for 40 days, nandito sa lupa para i-prove yung kanyang appearance na siya ay nag-resurrect. And secondly, yung business niya to teach about the kingdom of God ay matapos niya kasi unfinished business pa ang ating Panginoong Hesus. Yung mga kawal Romano na nabayaran, ang sabi ay hindi nag-resurrect si Christ, ninakaw. Mga kapatid, tinatakan po yung pinto ng selyo ng Roman Empire, yung libingan. Kaya walang pwedeng maglakas loob po noon. Pero dumating ang anghel at ito'y binukas at sapagkat ang Panginoong Hesus ay nag-resurrect na. Pero yung mga kawal Romano, binayaran. At ang mabayaran, sinigaw sa city na ninakaw yung libingan ng ating Panginoong Hesukristo ayon doon sa kasaysayan sa banal na kasulatan. Yung susunod, panlima, yung tinatawag na yung atin pong natanggap na kagalakan at saka yung atin pong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Yung ating joy that Jesus is alive. Alam niyo po, nakakalungkot ng mga tao, lalo na during the early times, pinapersecute. Pero bakit po sila nanatiling namatay para kay Christ? Kasi eyewitness sila ng katotohanan ng Panginoong Hesus na buhay sa mga patay. At pinakapang-anim, mahalaga po ng Holy Spirit ay dumating sa atin. Ang pagdating ng Holy Spirit ay ang pruweba ng Panginoong Hesus ay nag-resurrect, umakyat at bumalik sa Ama. Sapagkat sabi niya, aakyat ako sa Ama, ipapadala ko sa inyo ang Holy Spirit. So ang Holy Spirit na nasa atin, may physical manifestation, mayroon change of life, may fruit of the Spirit. Ang katiyakan ng Panginoong Hesus ay pruweba at patunay na siya po ay nag-resurrect. Ngayon, sa outside source, except from the Bible, bagamat si Tacitus walang na-mention na Roman historian, sinabi niya may ipinakong Kristo. Si Josephus naman ay nagsabi na may ipinakong Kristo at sinabi rin na ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus during those days ay pinapatunayan
na ang Panginoong Hesus ay nag-resurrect. And aside from that, marami pa rin na mga kasaysayan na nagsabing Jesus resurrected. Hindi nga lang kasi mga eyewitness natin kagaya nila Thomas, ng 12 apostles, nila Mary, mga patay na po ito eh. Pero gayon man, yung mga historian kagaya ni Josephus at saka ni Tacitus ay nagsasabing mayroong namatay at mayroong sinasabing ang mga mananampalataya ay nagpapahayag na ang Panginoong Hesus ay nag-resurrect. Siya sa katanungan yun. Okay, question dito ni Ate She. Paano po yung case po ng tinawag ni King Saul yung kaluluwa ni Prophet Samuel? Masasabi po ba na nabuhay mula sa patay din si Prophet Samuel? Ay hindi siya nabuhay mula sa mga patay. Kinol siya doon sa kanyang kinahihimlayan bilang isang dead man. Kaya nung kinol siya, ay lumitaw doon, hindi po resurrected, kundi it's a spirit. Ang resurrection, kagaya ng ating Panginoong Hesus, nung bumangon, glorified body. Okay? Yung iba naman, nag-resurrect. Halimbawa, hindi naman resurrected, kundi na-resuscitate, kasi mga ilang minutong namatay, tawag dito, nabuhay. So, hindi pa sila masasabi natin hindi resurrected in a glorified body. Pero pwede natin sabihin nag-resurrect. Kagaya ng halimbawa, yung isa sa panahon ni Reinhard Bonnke, 3 days nang patay yung mama at may death certificate pa sa. Hindi lang siya naimbalsamuhan kasi naniniwala yung asawa na mabubuhay siya sa panalangin ng lingkod ng Diyos. Dinala sa krusada ni Reinhard Bonnke at doon ay nabuhay na maguli yung tao. 3 days na itong patay. So, nabuhay na maguli, pero hindi resurrected body. Hindi glorified body. Ang tunay na resurrection, glorified body. So, yung case ni Samuel, hindi po siya glorified body. Hindi po yung resurrection, kundi call up ito from the world of the dead at siya po ay binangon sa pamagitan ng pagtawag ng medium. So, hindi po ito resurrection, ito ay, I could say, mediumism. Kasi ang tumawag doon ay medium, kaya yun po ang ating kasagutan. Bro Rasha. Okay, question dito kay Miko. Ano po ang pagkakaiba ng resurrection ni Jesus sa ibang kwento ng pagkabuhay muli sa ibang relihiyon o kultura? Well, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, unang-una ay pagkabuhay para ang kanyang katawan ay tawag natin dito ay mag-glorified. Kasi itong last state ng kalagayan natin, glorification. So si Jesus nabuhay, glorified body. Yung iba, kung nabuhay man, hindi glorified body. Kagaya nabanggit ko kanina, yung isang Aprikano na nabuhay sa krusada ni Reinhard Bonnke, nabuhay siya sa physical body, ganun din kalagayan. At mamamatay din ito. Kaya kung nabuhay man sila, hindi glorified body, mamamatay din. Ang Panginoong Hesus nang mabuhay, wala ng kamatayan at hindi natatablan ng kamatayan magpakailanman. Kaya sabi nga niya sa Revelation, na ako na namatay, na nabubuhay magpakailanman. So, itong kaibahan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, glorification. Hindi lang resurrection, kundi glorification. So, yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Siguro last question galing sa akin. Yung nung sinabi ni Jesus, parang yung portraying ni Jesus kaya siya yung unang nabuhay. How about yung paano natin ma-reconcile yung kay Lazarus, bro, na mas nauna siyang nabuhay kaysa kay Jesus? Oh, tama. Kasi si Lazarus, binuhay ng ating Panginoong Hesus. Pero si Lazarus, nung mabuhay, yun din yung kanyang katawang pisikal. Ang Panginoong Hesus, nung siya nabuhay, hindi na yun yung kanyang katawang pisikal na nabubulok at namamatay. Nang ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli, it is a glorified body, free na from any corruption and free from power of sin.
Itong kay Lazarus, nasa ilalim pa rin ng corruption at nasa ilalim pa rin ng power of sin. Kaya dumating din ang time, wala nga sa record, si Lazarus ay namatay. Totoong una nga siya nabuhay. Pero yung kanyang pagkabuhay, hindi iyon yung resurrection na inaantay nating mga Kristiyano. Ang resurrection na inaantay natin ay yung resurrection na kagaya ng sa ating Panginoong Hesus, na sa kanyang pagkabuhay na maguli ay glorified body. So yun yung difference. Ang Panginoong Hesus na buhay na maguli, wala ng death. Glorified, perfect body. Kay Lazarus, na buhay na maguli, hindi perfect, mamamatay pa rin at siya na ay namatay. So yun ang difference ni Lazarus at ating Panginoong Hesus, Bro Rasha. Okay, siguro last statement bro sa topic natin. Mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli na ginaalala natin, ginawa natin yung service ng yesterday, nagpapaalala, may buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagkabuhay na maguli, ay siya po nagpapatunay na tayo po ay mayroong next address. Sabi ni Billy Graham, sa aking kamatayan, pupunta na ako sa susunod kong tirahan, kaya death is a next address. Kaya mga kapatid, huwag natin katakutan ng kamatayan sa ating mga na kay Kristo. Ito po isang kaibigan upang at mamahinga sa piling ng ating Panginoon. Tunay po, kamatayan is going to the next address and resurrection is a glorification to live forever in the new heaven and in the new earth. Nawa, lahat po tayo may eternal life at mabubuhay tayo para sa Panginoon at mamamatay po tayo para sa Panginoong Hesus. Magandang gabi po at palain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you all po. God bless you all. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Bishop Iramis. So subaybayan nyo siya lagi dito sa Rasha TV mga kapatid. Every 7 p.m. yan Monday. At kung gusto nyo pang magtanong, I know marami pang tanong dyan na hindi namin nahahagip. So huwag kayong huminto mga kapatid. Siskapin ni Bishop Iramis na sagutin pa ang inyong mga tanong. So please subscribe din yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil ang lahat ng podcast ni Bishop Iramis ay nandun din naka-upload mga kapatid. So maraming salamat at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In